Isang magandang umaga mga kaguhit lakbay. Talagang napuyat tayo maigi buong gabi. Halos buong araw ginuguhit ko itong bahay na to sapagkat malapit na yung submission. Sa mga gantong paraan, kailangan natin ng talino, lawak ng kaisipan, at syempre diskarte at abilidad. Kagaya nito, pagkatapos natin inilapis, itininta na natin ang lahat ng sulok ng bahay upang mapakita natin ang magandang imahe ng isang perspective. Sa paggawa ng perspective, kailangan ng tamang diskarte at syempre yung talas mo sa linya, kailangan yung mahusay kang tumantya or meron naman tayong tinatawag na perspective method pwede natin gamitin at i-reflect natin sa plano para yung perspective natin hindi distorted. So, kailangan ng tiyaga at syempre, kailangan ng abilidad. So, kapag kaganyan, inuuna muna natin yung mga dark area o yung mga mas makapal na point ng tech pen ang gagamitin natin para nang sa ganon, mas ma-emphasize yung mas naka-depress na linya o yung mga mas lutang mas makapal na tech pen ang gagamitin natin using 0.6 or 0.4 para nang sa ganon mas lumitaw yung linya. At pagkatapos, saka mo babalikan ng thin line o manipis na linya yung mga portion na hindi masyadong naka-offset. Okay? So, uunahin mo rin na magawa o yung shade and shadow kung saan yung tama ng araw using 45 degree para makuha nyo yung shadow. So, i-shade nyo na kaagad yung mga portion na nasisinaga ng liwanag o yung makikreate ng dilim or yung sa shadow para at least mas buhay yung perspective. Ito guys, mga kaguhit lakbay, nilapis ko muna yan. Okay, kahit sanay na akong gumawa ng perspective, mas accurate siya pagka nakaproject sa plano para nang sa ganon mas proportion yung perspective. Minsan kasi hindi nagiging proportion yung perspective natin kapag ka dinidirect natin sa pen. So like this one, medyo may distorted akong linya dyan, pero kapag ka inink ko na o tininta ko na, maayos ko yung distortion na area. Okay? So yan, yung canopy, inuna natin para lumutang na kagad yung mga line na yan na mas darker o mas thicker para nang sa ganon mas ma-emphasize yung line values ng drawing. So, gumamit tayo ng 0.2, 0.4, 0.6 ang ginamit natin ditong pen. Using my art line or Unipin, maganda rin ang Unipin sa ngayon. Kapag ka naman sa mga tracing paper yung ginagamit natin yung Staedtler or Rotring. Nung panahon namin kasi, yun ang gamit namin. So, yan, makikita natin, medyo patapos na. Kagaya nung nasa may side na yon, firewall yon guys, firewall. Tapos, sa ibabaw ng balcony, may trellis. Doon naman sa portion naman ng nung may balcony, pwede nating i-enclose yan. Marami nagsasabi bakit daw yung setback ko sa harap hindi na tayo nakakasunod sa guidelines ng setback. So, depende kasi sa lupa. Meron kasing subdivision or depende sa subdivision, minsan na i-implement nila o nagiging guidelines nila na walang fencing sa harap. So, pwede tayo mag-commercial area sa baba, may tindahan kasi dyan. Tapos, doon sa dalawang tao na nakikita nyo sa baba, sa entourage doon sa baba, kailangan sarado yung gate, may pinaka-public gate, tsaka may pinaka-car gate. Kasi, syempre, kapag open na open yan, wala na tayong privacy o safety doon sa pinaka-harap. So, at least 2 meters yung setback sa side, 2 meters din sa likod, o minsan 3 meters sa likod, o doon sa may gilid naman, instead of firewall, nag-provide pa rin tayo ng 1 meter kasi mas maganda na nakakaikot pa rin doon sa property niya. Okay? Mas maganda yung nakikita na
maganda yung presentation natin palagi. O mga simple reuse color materials. Mahilig ako sa mga ganun, yung mga gamit na, yung mga pinaglumaan na. So, nilalagyan ko yan ng alcohol, lalo na yung mga alcohol marker. Kahit luma na, magagamit mo pa rin yan kapag marunong kang doon sa paraan na makakasipid tayo. Hindi tayo bili ng mga original marker. So, yung mga marker naman natin, ng mga bago, so, andun sa office ko, naka-display doon. So, ginagamit ko lang siya pagka yung medyo matindihan yung presentation. Ito, isang basic na pamamaraan ko lang sa paggawa ng perspective. Tapos, ayan, no, kitang-kita nyo, mas magandang inuuna yung pencil para sa paglinya nyo ng pencil, kapag ka-ink nyo na, o ni-render nyo na, may tatama nyo pa yung pinaka-projection. Kasi minsan may times na sumasala yung mga linya natin. So, meron pa rin tayong dalawang vanishing point sa kaliwa, sa kanan, at sa taas. Okay? Meron tayong sa taas. May station point tayo. Lalo na sa mga pagkuha ng degree, o ng angle, o ng slope, ng bubong, o sa mga balcony. Okay? Yung pinakataas, penthouse lang yan na may rooftop. O yan, kagaya niya may balcony. Makakapag-create pa kayo ng ibang mga design na mababagay doon sa motif ng bahay. Ito kasi is parang parang bahay ng isang pamilya na maraming anak. 6 sila, 6 na bedroom, tapos may penthouse sa taas. Pwede nilang gawing gym area or entertainment area yung taas, tapos may rooftop sila. Kaya kapag may mga gathering o may mga bonding, doon sila magtitipon, magsasama-sama sila doon. So, yun lang. Sana nakapagbigay ako sa inyo ng konting tip. Makapagturo sa YouTube. Follow my YouTube. Mag-i-start tayo ng August doon sa tutorial para makapagturo pa ako sa inyo. Hindi lang tip, kundi may turo ko sa inyo isa-isa yung mga detalye ko paano ko ginagawa. Hindi naman ako totally perfect na gumawa, pero hindi rin ako ganun ka husay para sa sarili ko. Marami pa rin akong kulang. Kahit sa iba, nanonood din ako para mas ma-enhance ko pa yung talento ko. At the same time, matutunan ko rin yung technique nila. Wala namang masamang matutunan yung technique nila dahil wala naman nagki-claim na mahusay na ako, ganyan. Hindi naman ako nagsasabi na ganyan. Gusto ko rin matuto pa rin sa iba. Marami pa rin kasi mas expert sa akin. Hindi lang sila gumagamit ng social media. So, maraming paraan para makatulong sa kapwa sa paggamit ng social media. Lalo na sa panahon ngayon, kailangan tayo nakapokus sa buhay natin na panatag lang tayo, masaya, simple, masaya sa ginagawa. At the same time, ayan, no? So, napansin nyo, nakulayan ko na rin yung pinaka wooden accent. Usong-uso kasi ang ganyan. Hindi, para sa akin, mas maganda yung, naglalaro yung kulay niya doon sa may pinaka wooden accent. So, maraming salamat. Siguro, hopefully, for a better future, magkikita-kita rin tayo, mga kaguhit lakbay. Sana nakatulong ko sa inyo. Maraming salamat.